Sa dulaan ng lagim, ang tawa ng mamagulang ko ay pamilya. Ako ang nag-iisang aktor. Ang entablado ay ang murang katawan kong ito. Ang nang-abuso ay ang aking ama. At ang pinakamatapat na manonood, ang tahimik na ngumunguya ng popcorn sa dilim, ay ang aking ina. Sa loob ng 7 taon, gabi-gabi akong pinahirapan ng dulaang iyon. Ito ang totoong kuwento eng huling yugto, kung saan nakpasya akong muling isulat eng script at ibaba ang telon magpakailanman. Kung nakikinig ka mula saan man sa mundo, mangyaring mag-iwan ng komento at mag-subscribe dahil may mga katotohanang kailangang may kalat kahit na yumanik pa ito sa iyong nga paniniwala. May makwento, gaano man kasakit, na dapat isalaysay. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalusugan at may kapayapaan sa inyong mga puso. Ako si Maria Clara Santos at ako ay 72 taong gulang na. Ang bilis ng panahon, hindi ba? Parang kailan lang nang dumating ako sa malaking lungsod na ito, takot sa lahat ng bagay. At ngayon, pakiramdam ko ay dito na ako ipinanganak. Napakaganda ngang sikat ng araw kaninang umaga na may munting sinak na tumatagos sa bintana ng aking sala. Nakaupo ako rito sa aking bedeng silya, ang ibinigay sa akin ng yumaong kong asawa na si Antonio para sa aming silver anniversary. Mula sa aking munting sulok, natatanaw ko ang aking koleksyon ng mga maliliit na seramikang pawikan na nagpapalamuti sa buong pader. Nakakita na ba kayo ng isa sa mga ito? Ang nga ito ay maliliit na lilok na gawa sa kamay. Lahat ay pininturahan ng makukulay na kulay at masalimot na disenyo sa kanilang nga bahay. Tulad ng nga totoong pawikan na nakikita mo sa karagatan ng Pilipinas. Tuwing umaga, gumigising ako ng maaga bago pa man sumikat ang araw. Naktitimpla ako ng matapang na kape. Gusto ko yung kapeng barako. Ayaw ko sa mga modernong makina. Ang kape mula sa lumang takure ang tanging may tunay na lasa. Pagkatapos, pupunta ako sa aking maliit na pagawaan na inayos ko sa likod bahay. Doon ko nililiha ang aking mga seramikang pawikan. Mayroon akong luwad, mga pintura, maninipis na pinsel, at isang espesyal na hurno. Binibiro akong aking mga kapitbahay na ako raw ang lolang ng mga pawikan sa aming lugar. Sinimulan kong gawin ang maito matapos akong mabiyuda mga 15 taon na ang nakalilipas. Sa katunayan, ang inaanak kong si Angela ang naktulak sa akin sa landas na ito. Malungkot ako at walang ganang bumangon sa kama at inilista niya ako sa isang klase ng seramika sa community center. Tita Clara, sabi niya, panatilihing abala ang iyong isip sa sining at hindi makakahanap ng puwang ang kalungkutan. At alam niyo ba, gumana nga, mula sa unang tabinging pawikan na ginawa ko, mayroon na akong koleksyon ng mahigit 200. Lahat sila ay makakaiba. May mga taong dumadayo pa mula sa ibang malungsod para bilhin ang nga ito. Nagsimula pa nga ako ng isang webpage. Maisip niyo ba iyon? Isang babaeng kaedad ko na nagbebenta ng sining sa internet. At tingnan niyo, hindi laging madali ang pagdating dito. Alam niyo, ang buhay ay may mga tagumpay at kabiguan tulad ng sabi nila. May mga pagkakataong akala ko hindi ko nakakayanin, na hindi ko nataglay ang lakas para magpatuloy. Ngunit ngayon, sa edad na 72, masasabi kong nalampasan ko ang lahat. Mas matatak tayo kaysa sa ating inaakala. Mga mahal, kaya nating tiisin ang tila hindi matitiis. Dito sa aking apartment sa 3 palapag, mayroon akong maliit na balkonahe kung saan ko pinapatuyo ang aking mga bagong pinturang pawikan. Gustong-gustong mga bata sa gusali na umakyat at panorin akong magtrabaho. Tinuturuan ko sila kung paano magamit ang kaunting luwad. Gumagawa kami ng makukulay na maliliit na hayop. Ang makita ang kanilang nga matang nagliliwanag kapag natapos ang isang piyesa ay isa sa mga pinakadakilang kagalakan sa aking buhay. Bawat pawikan na ginagawa ko ay natatangi, may sariling personalidad, tulad ng bawat isa sa atin. At kayo, mga mahal kong nanonood ngayon, sabihin niyo sa mga komento kung saang munting bayan kayo nanonood at anong oras niyo natakpuan ang video na ito. Maga ba sa umaga kasama ang inyong kape? Pagkatapos ng tanghalian? O sa gabi? Lagi kong binabasa ang lahat ng mga komento at natutuwa akong malaman kung saan kayo nanggaling at kung kailan kayo naglalaan ng kaunting oras sa inyong araw para makinig sa mga kwento ng matandang lola na ito. Ipaalam niyo sa akin, ha?
Pakiramdam ko ay para tayong lahat na nagbabahagi ng isang tahimik na sandali, gaano man tayo kalayo sa isa't isa. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi ko pa naikukwento sa maraming tao. Ito ay isang mahirap na kwento, ang uri na itinatago mo sa loob ng iyong dibdib sa loob ng maraming taon. Takot na buksan ang pinto at palabasin ito. Ngunit alam niyo, mga mahal, minsan ang pagsasalaysay nito ay isang paraan upang palayain ang iyong sarili. At sino ang nakakaalam? Baka ang aking kwento ay makatulong sa isang taong dumaranas ng katulad na bagay. Ang buhay ay hindi laging kasing kulay ang aking napawikan. Minsan, ito ay isang dulaan ng lagim, tulad ng nangyari sa akin sa loob ng napakatagal na panahon. Ipinanganak ako sa San Isidro, isang maliit na bayan sa Batangas, noong 1953. Noong panahong iyon, ibang-iba ang bayan kaysa sa ngayon. Ilan lang ang mga sementadong kalsada, maraming bahay na gawa sa kahoy, at kilalang lahat ang isa't isa. Ang aming pamilya ay nakatira sa isang malaking bahay sa itaas na bahaging bayan. Ito ay isang lumang gusali na gawa sa maitim na kahoy na may brandang pumapalibot sa buong harapan at matataas na bintanang may makurtinang puntas na sinisigurado ng aking ina na laging napakaputi. Ang aking ama, si Francisco Reyes, ang nagmamay-ari ng nag-iisang tindahan ng hardware at mga kagamitang elektrikal sa rehiyon. Siya ay isang matangkat na lalaki na may malalapat na balikat, laging nakasuot ng plansadong polo at pantalon, kahit sa pinakamainit na araw. Mayroon siyang malami na berdeng mata na parang tubi sa balon at isang makapal na bigote na ginugupi niya linggo-linggo gamit ang isang maliit na gunting na itinatago niya sa kanyang bulsa. Sa bayan, lahat ay gumagalang sa kanya. Si Ginoong Reyes ay isang seryosong tao, sabi nila, at gusto niya ang reputasyong iyon. Maingat niyang inaalagaan ang imahang iyon. Ang aking ina, si Elena Reyes, ay isang guro sa pampublikong paralang elementarya. Siya ay payat, laging nakapusot ng mahigpit ang buhok, at nagsusuot ng bilog na salamin na dumudula sa kanyang matangos na ilong kapag yumuyuko siya para magbasa. Mayroon siyang mahinang boses, halos isang bulong, at tahimik na naglalakad na parabang ayaw niyang mapansin. Nagtuturo siyang Filipino at kilala sa pagiging mahigpit sa balarila. Kinatatakutan ngang estudyante ang kanyang nga pagwawasto gamit ang pulang panulat, ngunit sa labas ngang silid-aralan, siya ay isang babaeng halos hindi naririnig. Nag-isa akong anak, sinubukan ngang aking mamagulang na magkaroon ng iba pang maanak, ngunit nakaroon ng ilang problema ang aking ina, tulad ng tawag nila noon. Kalaunan ko lang naintindihan na iyon pala ay mga pakalaglag. Kaya, lahat ng atensyon ay nakatuon sa akin. At hindi iyon laging isang magandang bagay. Maniwala kayo sa akin, napakalaki ng aming bahay para sa 3 tao lamang. Mayroon itong 4 na silid tulugan, isang sala, isang hiwalay na silid kainan, isang kusina, at isang maluwag na bodega sa likod kung saan itinatago ngang aking ama ang kanyang mga kasangkapan at iba pang gamit. Ang likod bahay ay may ilang puno ngang prutas, isang puno ngang mangga na namumunga ngang malalaki at matatamis na bunga, at 2 puno ngang santol. Kapag panahon ng bunga, umaakit ako sa mga punong iyon at nananatili ron, nakatago sa gitna ng mga dahon, kinakain ang mga prutas na mainit pa mula sa araw. Iyon ay mga bihirang sandali ng kalayaan. Sa paaralan, ako ay isang tahimik na bata. Palagi akong nag-iisa, nag-aral ng mabuti, at nakakakuha ng matataas na marka. Hindi dahil sa ako ay partikular na matalino. Hindi. Ito ay mas dahil sa takot. Hindi tinatanggap ng aking ama ang mababang marka. Sabi niya ay isang kahihiyan ang makaroon ng isang bobong anak na babae. Kaya, nagsikap ako. Kinakabisa ang lahat. Kahit ang hindi ko naiintindihan. Kakaunti ang aking mga kaibigan. Si Patricia, ang anak ng parmasyutiko, ang pinakamalapit sa akin. Naglalaro kami ng mamanika tuwing recess. Ngunit hindi siya kailanman pumunta sa aming bahay, walang sinuman. Ang gawain sa aming bahay ay kasing higpit ng isang orasan. Gumigising kami nga alas, 6 umaga araw-araw, kahit linggo, almusal ngang alas
6:30, tanghalian ng eksaktong alas, 12 ng tanghali, hapunan ng alas, 7 ng gabi. Ayaw na ayaw ngang aking ama ang pagkahuli, kung sakaling mahuli ako sa pagkain. Iwan niya ang plato sa mesa, ngunit hindi niya ako hahayaang kumain. Ang mahindi gumagalang sa schedule ay hindi karapat-dapat sa pagkain. Sabi niya habang inililigpit ang lahat sa refrigerator. Nagugutom akong natutulog sa magabing iyon. Tuwing linggo, nagsisimba kami ng maaga. Ginagawa ngang aking mga magulang na umupo sa unang hilera. Nag-iwan ang aking amang malalaking prang papel sa koleksyon para makita ngang lahat ang kanyang pagkabukas palat. Pagkatapos ngang misa, maglalakad kami sa plasang bayan, binabati ang mga kakilala. Napakagandang pamilya, komento ngam gataw. Ngumingiti ang aking ama ng may pagmamalaki. Tumingin naman ang aking ina sa lupa, mahigpit na hawak ang aking kamay. Ngumingiti ako dahil alam kong iyon ang inaasahan nila sa akin. Pagdating sa bahay, nakpapalit kami ng damit. Hindi pinapayagan ng aking ama na isuot namin ang aming damit pang simbahan sa bahay. Sabi niya ay sayang lang at sisimulan na namin ang paghahanda para sa espesyal na tanghalian. Ang linggong tanghalian na iyon ay sagrado. Ginugugol ng aking ina ang buong umaga sa kusina para maghanda ang lechon manok, kanin, ginisang sitaw at atsara. Iyon lang ang pagkain kung saan nagsisilbi ng alak ang aking ama, isang maliit na baso para sa kanya at isa pa para sa aking ina. Uminom ako ng Royal True Orange, pula tulad ng alak, sa isa sa mga linggong gabi na iyon. Noong ako ay mga 8 taong gulang, nagsimulang magbago ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, may inihayag na bago ang aking ama. Ngayong gabi, makakaroon tayo ng sesyon ng panonood ng pelikula ng pamilya. Tumingin ang aking ina sa kanya at isang ekspresyong hindi ko maintindihan ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi lang iyon takot. May kislap sa kanyang mata. Isang kakaibang tensyonadong katahimikan sa kanyang postura, halos tulad ng isang maninila bago sumalakay. Ito ay isang nakakabalisang pananabik na mas nagpalamig sa akin kaysa sa utos ngang aking ama. Sinabihan niya akong maligo at magsuot ng aking pajama habang inaayos niya ang sala. Pagbalik ko, patay na ang ilaw. Tanging ang maliit na lampara sa sulok ang nakabukas, na nagbibigay sa silid ng isang madilim na dilaw na ilaw. Sarado ang nakurtina. Ang telebisyon, ang aiming black and white na telebisyon, ay nakabukas ngunit puro static lang ang ipinapakita, hindi nakatono sa anumang channel. Hinilang ang aking ama ang kanyang silya sa gitna ng silid na nakaharap sa telebisyon. Halika rito, anak, tawag niya. Tinatapik ang kanyang tuhod, na nagsasabing dapat akong umupo sa kanyang kandungan. Iyon ay tila kakaiba. Ang aking ama ay hindi malambing. Hindi niya ako kailanman kinakandong o binibigyan ng mahalik, ngunit sumunod ako tulad ng dati. Pumasok ang aking ina sa silid na may dalang malaking mangkok ng popcorn. Umupo siya sa silyang katabingang sa kanya. Inilagay ang mangkok sa kanyang kandungan at nagsimulang kumain ng dahan-dahan, isang piraso sa bawat pagkakataon. Ngayong gabi, ituturo sa iyo ni Itay ang ilang mahahalagang bagay. Sabi niya sa ibang boses, mas mababa, mas magaspang, mga bagay na kailangang matutunan ng bawat batang babay. Ang nangyari ng gabing iyon at sa maraming iba pang gabi pagkatapos, mga mahal, ay mahirap pag-usapan. Nung panahong iyon hindi ko talaga maintindihan. Alam ko lang na masama iyon, na sinasaktan nito ang aking kaluluwa. At pagkatapos, pakiramdam ko ay marumi ako, na parabang may nagawa akong mali. Sinabi ng aking ama na iyon ang aming lihim, na lahat ng pamilya ay mayroong lihim, at kung sasabihin ko kaninuman, ikukulong ako ng aking ina, at ako ay ipapadala sa isang ampunan kung saan binubugbog ang nga bata araw-araw. Nakikita niyo, mamahal, hindi alam ng isang bata kung ano ang itatawag sa ganoong uri nga halimaw. Ang alam ko lang ay may nagawa akong mali, na naramdaman kong marumi ako. At ang damdamin ng pagkakasalan na iyon ang unang hawla kung saan niya ako ikinulong at mas matibay pa iyon kaysa sa anumang bakal na rehas. At ang aking ina, nakaupo lang siya ron, pinapanot ang lahat habang kumakain ng kanyang popcorn.
Minsan, tinitingnan ko siya, umaasang may gagawin siya, sasabihing, itigil mo na. Protektahan mo ako. Ngumunguya lang siya ng dahan-dahan, nakatingin sa amin na parang nanonood ng isang ordinaryong palabas sa telebisyon. Ang tuno ng panguya niya sa popcorn, ang tanging tuno na ginagawa niya sa buong sesyon. Ang mundo ng isang bata ay binuo sa tiwala, at sa sandaling iyon, ang mundo ni Maria Clara ay nagsimulang gumuho. Ang nag-iisang nakakakilabot na tunok na iyon ang magiging musika ng isang pribadong impyerno na nagsisimula pa lamang. Paano titiisin ng isang batang babae ang ngataon ng ganoong kalalim na pagtataksil? Ipagpatuloy nating pakinggan ang kanyang kwento and kaligtasan. Alam kong nagtataka kayo, mga mahal. Nagtaka rin ako sa loob ng napakaraming taon. Paano magiging ganun ang isang ina? Sa pagbabalik tanaw ngayon, sa tingin ko marahil ay nakakulong din siya sa isang takot na mas malaki pa sa akin. Isang katahimikan na matagal nang kumain sa kanyang kaluluwa. Minsan, ang katahimikan ay isang mas masahol na pitan kaysa sa karahasan mismo, mga mahal. Nagsimulang mangyari linggo-linggo, ang sesyon ng pelikula na ito. Laging tuwing linggo ang gabi pagkatapos ng hapunan. Naging isang gawain ito na kasing inaasahan ng pagsisimba sa umaga. Sinubukan kong makasakit tuwing linggo, nakukunwaring masakit ang tiyan, masakit ang ulo, ngunit sasabihin ng aking ama na nagsisinungaling lang ako, na umaarte lang, kaya't magaganap pa rin ang sesyon. Sa paralan, lalo akong naging tahimik. Ipinatawak na huro ang aking ina minsan. Nakaalala dahil tumekal na ako sa paksakot sa klasa at pakikipaklaro tuwing reses. Mahiyain lang po siya. Paliwanag ang aking ina gamit ang magalang na ngiti na ginagamit niya sa publiko. Sa bahay, madaldal siya. Isang kasinungalingang kasing laki nga aming bahay. Sa bahay, halos hindi ako nagsasalita. Natatakot ako na baka anumang salita ay makainis sa aking ama, na maging sanhi ng isa pang sesyon sa isang hindi naka-schedule na araw. Nagpatuloy ito hanggang sa ako ay 12 anyos nang makaroon ako ng aking unang regla. Naalala ko ang takot na naramdaman ko nang makita ko ang dugo. Iniisip na maluba akong nasugatan pagkatapos ng isang partikular na mahirap na sesyon. Tumatakbo akong umiyak patungo sa aking ina. Ipinaliwanag niya ng walang emosyon sa kanyang boses na isa na akong dalaga ngayon. Nang gabing iyon, narinig kong nag-away ang aking mamagulang sa kanilang silid. Sa sumunod na linggo, nagbago ang masesyon ng pelikula. Ngayon, sa bodega na ito ginaganap at iba na, mas masahol pa sa isang paraan. Ngunit hindi ko na idedetalye iyon, mga mahal. Nang 13 ako noong 1966, iginiit ng aking ama na magdaos ng isang handaan. Hindi karaniwan sa aming bayan ang magkaroon ng handaan para sa mga batang babae sa ganoong edad. Iyon ay para sa mayayaman o mga tagalungsod. Ngunit iginiit niya, makakaroon ng tamang handaan ang aking anak, sabi niya sa mga kapitbahay. May manakomento na si Ginong Reyes ay nagiging mas mapagbigay habang tumatanda. Kung alam lang nila ang katotohanan sa likod ng pagkabukas palat na iyon. Ang handaan ay ginanap sa aming likod bahay. Pinalamutian ng makukulay na banderitas at mga parol na papel. Ilang araw na nahanda si Elena ng merienda, cake, at matatamis. Kumuha pa ang aking amang ng isang binata na tumutok ng acoustic guitar para aliwin ang nga bisita. Naalala kong humanga ako sa daming nga taong dumalo. Nariyan ang mga kaklase, kapitbahay, kasamahan sa simbahan, mga customer mula sa tindahan ng aking ama. Lahat ay gustong ipagdiwang ang anak na babae ngang iginagalang na si Ginong Reyes. Nakatanggap ako ng maraming regalo. Isa sa mga ito ang partikular na nakaagaw nga aking pansin. Isang talaarawan na may kandado. Galing ito kay Patricia. Para isulat mo ang iyong ngalihim, sabi niya, hindi alam ang bigat ng masalitang iyon. Ang talaarawang iyon ang magiging aking tanging mapagsasabihan sa masumunod na taon. Binigyan ako ang aking amang isang mapusyaw na asul na bestida na gawa sa pinong tela na may maslang burda. Kailangang manamit ng isang dalaga na parang isang dalaga. Sinabi niya ito ng malakas para marinig ng lahat, ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mamata. Isang bagay na ako lang ang makakaintindi. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat,
Tinawag niya ako sa bodega. Sa unang pagkakataon, sinabi niyang mayroon siyang isa pang regalo para sa akin. Isang bagay na espesyal para lang sa amin. Ang bodega sa aming likod bahay ay isang lugar na laging kinatatakutan ko. Ito ay malaki, may sahi na lupa at mga pader na bato, laging malamig at mamasa-masa. Naayos ang aking amang ngang isang espasyo doon na may lumang kutson na natatakpan ngang malinis na kumot, ilang unan, at isang madilim na bumbilya na nakasabit mula sa kisame. Sa isang sulok, mayroong isang lumang silang kahoy. Ang trono ngang iyong ina, sabi niya na may halahak na nakpalamig sa aking dugo. At tulad ng masesyon ng pelikula nun, lumitaw ang aking ina na may dalang mangkok ngang popcorn, umupo sa silya, at nagsimulang ngumuya ng dahan-dahan, nakatingin sa amin na may parehong walang laman na ekspresyon. Ngunit mayroong kakaiba ng gabing iyon. Mas nerbiyoso ang aking ama, mas nasasabik. Mas marami siyang sinabi, mga bagay na ibinubulong niya lang nun. Ngayon isa ka ng dalaga. Maria Clara, paulit-ulit niyang sinabi, na parabang isang mantra, at kailangang matuto nga bagong bagay ang mga dalaga. Ang nangyari ng gabing iyon ay mas masahol pa sa anumang nangyari nun. Sa unang pagkakataon, hindi lang ito mga salita, kakaibang nga haplos, o nakakahiyang nga utos. Ito ay isang bagay na sumira sa akin sa loob na nagiwan ng isang sugat na hindi kailanman ganap na gumaling. Umiya ako, nakmakaawa akong tumigil siya. Tumingin ako sa aking ina, nagahanap ng anumang senyales ng tulong, ngunit patuloy lang siyang kumakain ng kanyang popcorn na parang nanonood ng isang eksena mula sa isang teleserye. Ang lagim ay nakahanap na ngayon ng isang bago, mas malamig na entablado. At ang nag-isang taong maring magligtas sa kanya ay nananatiling isang tahimik na manonod. Isang bahagi ni Maria Clara ang nasira ng gabing iyon, ngunit isa pang bahagi ang nagsimulang magtala sa isang lihim na talaarawan, at ang maliit na gawing iyon na pagzuway ay magiging mas mahalaga kaysa sa kanyang maisip. Sa mga sumunod na araw, halos hindi ako makalakad. Mayroon akong nga sakit na hindi ko may paliwanag kaninuman. Binigyan ako ng aking ina ngamot nang walang sinasabi nang hindi nagtatanong kung kumusta ako. Iyon ang pinakamaraming pag-alaga na natanggap ko. Sa paaralan, napansin ng guro na iba ako. Maria Clara, mukha kang maputla. May sakit ka ba? Tanong niya. Umiling lang ako. Ano ang masasabi ko? Kanino ko sasabihin? Walang maniniwala sa akin. Ang aking ama ay si Ginoong Reyes, ang iginagalang na mga ngalakal. Ang aking ina ay si Ginoong Reyes, ang huwarang guro. Sino ang makikinig sa isang batang babae na inaakusahan ang kanyang sariling nga magulang ng ganoong nga kasuklam-suklam na bagay? Nagsimula akong magsulat sa talaarawang ibinigay sa akin ni Patricia. Isinulat ko ang lahat, bawat detalye nga session, bawat salitang sinabi ng aking ama, bawat walang lamang tingin mula sa aking ina. Iyon ang aking tanging paraan upang maglabas ngang sa mangang loob. Itinago ko ang talaarawan sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig ng aking silid, isang lugar na natuklasan ko nang hindi sinasadya noong bata pa ako. Ligtas ito roon, o iyon ang akala ko. Naging regular ang sesyon sa bodega. Hindi na lang tuwing linggo. Nangyayari ito tuwing gusto ng aking ama, 2, 3 beses sa isang linggo. Minsan, kapag mas marami siyang nainom, pumupunta siya sa aking silid sa kalagitnaan ng gabi. Sa mga pagkakataong iyon, wala ang aking ina kasama ang kanyang popcorn. At sa panuman, mas nakakatakot iyon. Upang mabuhay, lumika ako ng isang ligtas na lugar sa loop ng aking isipan. Naging isang ritual ito sa loop ng isang ritual. Sa sandaling magsara ang pinto ng bodega, isinasara ko rin ang pinto ng aking sariling isipan. Nakatuon ako sa pinakamaliit na detalye ng aking katang-isip na apartment sa Maynila. Ang disenyo sa murang linoleum na sahig, ang paraan ng pagpasok ng liwanag sa malinis at simpleng mga kortina. Inayos ko ito ng paunti-unti, gabi-gabi. Isang maliit na masang kahoy, 2 silya, isang estante ng libro na puno ng gakwento kung saan ang gabatang babae ay mga bida. Hindi lang ito pananaginip ng gising. Ito ay arkitektura.
Nagtatayo akong isang kuta, ladrilyo sa bawat katang isip na ladrilyo, upang tirahan ang bahagi ko na hindi nila maaring hawakan. Sa panahon ng gasesyon, dinadala ko ang aking sarili sa malayo. Iniisip ko ang aking sarili sa Maynila, isang lungsod na kilala ko lang mula sa mga larawan, sa mga lumang magasin, sa silid-aklatan ng paralan. Sa aking mapantasya, nakatira akong mag-isa sa isang maliit at malinis na apartment. Nagtatrabaho ako sa isang magandang tindahan ng damit. Mayroon akong mga kaibigan. Lumalabas ako para kumain ng sorbetes tuwing linggo. Ito ay isang simpleng buhay, ngunit malaya sa mga lagim ng bodega. Sa edad na 14, ganap akong nagbago. Ang masayahing batang babae na dati ako ay naglaho. Sa kanyang lugar ay isang tahimik na dalagitan na may mga matang na kayuko na nagugulat sa anumang pagdampi. Ang tanging kagalakan ko ay ang paaralan. Doon, sa loob ng ilang oras, maari akong magpanggap na normal, na may pamilyang tulad ng iba. Sa panahong gito dumating, si Binibining Josephine, sa aming paaralan. Galing siya sa Maynila para palitan ang isang gurong nagretiro at nagdala siyang bagong simoy nga hangin. Iba siyang magsalita, iba manamit, at may mga kakaibang ideya. Sa klaseng ng Filipino, hinikayat niya kaming magsulat ng nga sanaysay tungkol sa aming nga pangarap, takot, at hangarin. Ang pagsusulat ay nagpapalaya, sabi niya. Isang hapon, kami lang dalawa ang naiwan sa silid-aralan. Naalok akong tulungan siyang ayusin ang nga libro sa estante. Pinanot niya ako habang tahimik akong nagtatrabaho. Maria Clara, napakagaling mong magsulat, bigla niyang komento. Ang iyong maagda ay may lalim na hindi karaniwan para sa isang kaedad mo. Nakpasalamat ako ng mahiyain, nang hindi tumitingin sa kanya. Pero may isang bagay na nag-alala sa akin. Pagpapatuloy niya. May kalungkutan sa iyong masalita. Isang sakit na hindi normal para sa isang dalagitang 14 anyos. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng aking puso. Wala pang nakapansin o kahit man lang nagsabi nito. Alam mo namang mapakakatiwalaan mo ako. Hindi ba? Tanong niya. Ang boses ay malambing, parang isang haplos. Kung may bumabagaba sa iyo, isang bagay na gusto mong pag-usapan. Sandali. Muntik ko nang sabihin sa kanya ang lahat. Nasa dulo ng dila ko ang mga salita. Ngunit naalala ko ang mga bantang aking ama, ang walang emosyong tingin ng aking ina, ang patuloy na takot, at umiling na lang ako. Nilulunok ang aking mga luha. Ayos lang po lahat. Maham, pagsisinungaling ko. Mahilig lang po akong magsulat ng malulungkot na kwento. Naku, mga mahal, kung may babalik ko lang ang sandaling iyon at gawin ang mga bagay ng iba. Ngunit alam niyo, kapag matagal kang namumuhay sa takot, nagiging bahagi na ito ng iyong balat. Gusto kong sumigaw ng tulong. Ngunit pakiramdam ko'y ikinulong ng kanyang mabanta ang aking lalamunan. Naroon na ang liwanag, ngunit hindi ako nangahas na humakbang patungo rito. Hindi na siya nakpumilit, ngunit nilinaw niyang laging bukas ang kanyang pinto kung gusto kong makipag-usap. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking talaarawan ang tungkol sa kanya, tungkol sa kung ano kaya ang pakiramdam ng makaroon ng isang inang tulad ni Binibining Josephine, isang taong tunay na nagmamalasakit. Ang nga sumunod na linggo ay pareho lang sa mga nauna. Paaralan sa umaga, lagim sa gabi. Tila lalong nawawalan ng kontrol ang aking ama. Hindi maganda ang takbo ng tindahan. May mga utang, mga problemang inuwi niya sa bahay at sa akin ibinubunton. Ipinagpatuloy ng aking ina ang kanyang papel bilang isang tahimik na manonood, kumakain ng kanyang popcorn habang ang buhay ko ay winawasak sa kanyang harapan. Isang hapon, pag-uwi ko mula sa paaralan, natakpuan kong magulo ang bahay. Pabalik-balik ang aking ina, nag-impakeng mabeg. Sumisigaw ngang mautos ang aking ama. Ang mukha ay pula sa galit. Anong nangyayari? Takot kong tanong. Lilipat tayo. Maikling sagot ng aking ama. Isinara ko ang tindahan. Pupunta tayo sa Lucena. May pinsan ako ron na naganap sa aking ngang trabaho sa isang pabrika ng kahoy. Naramdaman ko ang halo-halong takot at pag-asa. Ang paglipat ay nangangahulugang iwan ang aking paralan, si Binibining Josephine,
si Patricia. Ngunit maari rin itong mga hulugan ng isang bagong simula. Baka sa isang mas malaking lungsod na may mas maraming tao, mas maraming mata, ay tumigil na ang sesyon. Baka matakot ang aking ama na ipagpatuloy ito sa isang lugar kung saan hindi siya kilala at iginagalang. Kailan tayo alis? Tanong ko. Bukas ng umaga, sabi niya. Mag-impake ka lang ng nga mahalaga. Bibilhin na lang natin ang iba roon. Nang gabing iyon, habang iniimpake ko ang aking maliit na bag, nagpasya ako. Hindi ako magdadala ng madamit o sapatos o ang ilang laruan na mayroon pa ako. Isang bagay lang ang dadalhin ko. Ang aking talaarawan. Ito ang tanging katibayan ng aking pinagdaanan. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa aking katinuan. Itinago ko ito sa ilalim ng bag, sa pagitan ng dalawang lumang blusa. Kinaumagahan, umalis kami bago pa man magliwanag. Hindi ako nagpaalam kaninuman. Iniwan namin ang malaki at madilim na bahay na kahoy, ang bodegang lagim, ang bayang naging tahimik na saksi sa aking pagdurusa. Sa bus papuntang Lucena, nakaupo ako sa tabingang bintana, pinapanot ang San Isidro na naglalaho sa aking likuran. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa bagong lungsod, ngunit sigurado ako sa isang bagay. Kasama naming naglalakbay ang impyerno. Ang Lucena ay ibang-iba sa San Isidro. Mas malaki, mas maingay, puno nga pabrika at matong nagmamadali. Ang aming bagong bahay ay nasa isang baryo na malayo sa sentro. Isang simpleng gusaling yeri sa hollow blocks, mas maliit kaysa sa dati. 2 silid-tulugan lang, isa para sa aking na magulang, isa para sa akin. Isang maliit na kusina, isang masikip na sala, at isang likot bahay na lupa. Nagsimulang magtrabaho ang aking ama sa pabrika ng kahoy. Umuwi siyang pagod, amoy kusot at pawis. Nakatanggap ang aking inangang trabaho sa isang pampublikong paaralan, hindi bilang guro, kundi bilang tagalinis. Ang kanyang makamay, na dating Pino dahil sa pahawak lamang ng tisa at libro, ay ngayon laging pula at magasgas dahil sa palagyang paggamit ngang mapanlinis. Inakala kong ang pagbabagong ito, ang mas mahirap na buhay na ito, ay maaring magbago sa takbo ng aming pamilya. Sa loob ng ilang linggo, kumapit ako sa pag-asang iyon. Tila abalang-abala ang aking ama sa trabaho. Gabi na siyang umuuwi, madalas ay lasing na, at babagsak na lang sa kama nang walang lakas para sa anupaman. Pansamantalang tumigil ang sesyon, at nagsimula akong makahinga ng medyo maluwag. Ngunit panandalian lang ang kapayapaan. Di nagtagal, natuklasan niyang ang bodega ng bakantang bahay sa tabi namin ay may pasukan mula sa aming likod bahay. Kailangan niya lang lundagin ang mababang pader na hollow block at dumaan sa isang lumang pinto na hindi na nagsasara ng maayos. Naglinis siya ngang isang sulok doon, naglagay ngang malumang kumot sa sahig, at nagsimulang muli ang ritual. Ngayon ay may isang nakakatakot na pagkakaiba. Dahil nasa isang dayuhang lugar kami, walang seguridad ng reputasyong mayroon siya sa San Isidro, lalo siyang naging agresibo, mas marahas. At ang aking ina, ipinagpatuloy niya ang kanyang papel bilang isang manonut. Magdadala siyang kanyang mangkok ng popcorn, upo sa isang sulok, at panonorin ang lahat gamit ang mga walang emosyong mata na iyon. Minsan, may napapansin akong kakaiba sa kanya. Isang tahimik na luha, isang pangingining ng kanyang kamay. Ngunit kailanman, ni minsan, ay wala siyang ginawa upang tulungan ako upang pigilan ang nangyayari. Sa bagong paralan, isa lang akong bagong lipat na estudyante mula sa isang maliit na bayan. Walang nakakakilala sa akin. Walang nagmamalasakit sa akin. Wala akong naging kaibigan. Upo akong mag-isa tuwing reses sa isang sulok ng bakuran ng paaralan. Pinapanood ang ibang nga batang babae na nagtatawanan at nag-usap. Paano ako lalapit sa kanila? Ano ang sasabihin ko kung tatanungin nila ako tungkol sa aking pamilya, sa aking buhay? Ang lihim na dala-dala ko ay naghihiwalay sa akin na parang hindi nakikitang pader. Sa edad na 15, nagsimula akong makaroon ng maproblema sa kalusugan, palaging sakit ng ulo, hindi makatulog, walang ganang kumain. Sobra akong pumayat na kitang-kita na ang aking natadayang sa ilalim ng aking maputlang balat. Sa paralan, ipinatawag akong guidance counselor na si Ginang Ramos para sa isang pag-usap. Maria Clara,
Nag-alala kami sa iyo, sabi niya, nakatingin sa ibabaw kanyang manipis na salamin. Napansin ko yung magaguro na napakatamlay mo. Hindi ka sumasali sa klase. Bumababa ang iyong mga marka. Pinanatili kong nakayuko ang aking mga mata, makakapit ang aking mga kamay sa aking kandungan. Ano ang masasabi ko? May nangyayari ba sa bahay? Direkta niyang tanong. Naramdaman kong kumabog ang aking puso. Ito na ang pagkakataon ko, naisip ko. May nagtatanong. May tila nakmamalasakit. Ngunit naalala ko ang ngabanta ng aking ama. Ano ang maaring mangyari kung magsasalita ako? At higit pa ron, naalala ko ang kahihiyan. Paano ko ikukuwento kung ano ang nangyayari sa bodegang kapitbahay? Sino ang maniniwala sa akin? Wala po ma'am, mahina kong sagot. Hindi lang po ako makatulog ng maayos. Siguro po dahil sa paglipat sa bagong lungsod. Tila hindi siya kumbinsido, ngunit hindi na siya nagpumilit. Binigyan niya ako ng isang sulat para pirmahan ng aking nga magulang, humihiling ng isang pagbisita sa paaralan. Hindi ko kailanman iniabot ang sulat. Siyempre. Pinunit ko ito sa maliliit na piraso pagkaalis ko sa kanyang opisina. Sa panahong ito nagsimula akong mag-isip tungkol sa pagtakas o, mas masahol pa, pagwawakas ng lahat. Gugugulin ko ang maraming oras na nakatingin sa labas ng bintana ng aking silid, iniisip kung ano kaya ang pakiramdam na maglakat na lang palayo ng walang patutunguhan hanggang sa malayo na ako, o kung ano kaya ang pakiramdam na tumalon mula sa tulay na tumatawid sa ilog sa gilid ng bayan. Ang madilim na pantasyang ito ang aking tanging kasama sa mga gabing walang tulog. Ang aking tala-arawan ay patuloy na naging aking kanlungan. Nagsusulat ako rito halos araw-araw, nakatago sa ilalim ng kumot, sa liwanag ng isang maliit na flashlight na ibinigay sa akin ng isang guro para sa Pasko. Sa mga naninilaw nitong pahina, ibinuhos ko ang lahat ng aking sakit, lahat ng aking put, lahat ng aking kawalan ng pag-asa. Minsan, binabasa ko muli ang naisinulat ko sa mga nakaraang taon sa San Isidro, at napagtanto ko kung paano ang takot na maliit na batang babay nun ay naging isang sirang dalagita na walang pangarap, walang kinabukasan. Isang gabi, umuwi ang aking ama mula sa trabaho na mas lasing kaysa karaniwan at pumasok sa aking silid. Hindi oras ng sesyon, at iyon ang lalong nagpatakot sa akin. Paling-paling siyang lumapit sa aking kama, umupo sa gilid, at nagsimulang magsalita ng walang direksyon tungkol sa kung paano siya pinahiyang kanyang supervisor sa pabrika, kung paano walang gumagalang sa kanya sa lungsod na ito, kung paano niya namimiss ang San Isidro, kung saan siya ay may pangalan. Dun, ako si Ginong Reyes, bulong niya, ang hininga ay mabaho sa alak. Dito, isa lang akong ordinaryong manggagawa, tulad ng iba. Biglang nagbago ang kanyang mamata, naging mas nakatuon, mas malamig. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking braso, pinipiga hanggang sa makapasa ito. Ngunit sa bahay, ako pa rin ang amo, sabi niya sa pagitan ng nangangalit na mga ngipin. Dito, ako ang masusunod, naintindihan mo? Mabilis akong tumango, sinusubukang pakalmahin siya. Ngunit may nakbago na rin sa akin. Nandun pa rin ang takot, siyempre. Ngunit mayroon ng iba ngayon. Isang mapurol na galit, isang put na lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ko siya ng malapitan, lasing at kawaawa, napagtanto kong hindi siya ang hindi magagaping halimaw na akala ko noong bata pa ako. Isa lang siyang mahina at bigong tao na ibinubunton ang kanyang makabiguan sa isang walang kalaban-laban na batang babay. Umalis siya sa silid ng kasing biglang ang kanyang pagpasok, natitisot sa sarili niyang mapa. Narinig ko siyang bumaksak sa kama, sa kabilang silid, at di nagtagal, ay nagsimula na siyang humilik. Dumating ang aking ina pagkatapos nun, narinig ko ang kanyang magaan na mga yapa sa kusina, ang kalansing ng mahinuhugasang plato, at pagkatapos ay katahimikan habang natutulo na siya. Nakahiga ako ron, nakatitik sa natutuklap na kisame. Inisip ang aking buhay, kung paano ako napunta rito, kung paano ako makakaalis. Dun ko naisip ang isang ideya. Hindi ito isang plano. Ito ay mas isang kaisipan na unti-unting nabuo. Paano kung hindi lang ako ang biktima?
Paano kung may iba pang mabatang babae? Iba pang mababae na sinaktan ng aking ama? At paano kung mahahanap ko ang nga taong ito, pagsasama-samahin ang aming nga kwento? Kinabukasan, lumiban ako sa klase. Hinintay kong umalis ang aking mga magulang para magtrabaho at pumunta ako sa bodega ng kapitbahay. Kailangan kong makita ang lugar na iyon sa liwanag ng araw, nang walang takot ng nga sesyon. Ito ay isang mamasa, masang silid na may mapader na hollow block at sementadong sahig sa isang sulok. Ang malumang kumot kung saan nangyayari ang lahat. Sa isa pa, ilang mga kahon na iniwan ng dating residente. Nagsimula akong maghalungkat sa mga ito. Hindi alam kung ano talaga ang hinahanap ko. Nakakita ako nga lumang magasin, makinakalawang na kasangkapan, ilang nga damit na inaamag, walang espesyal. Bumuhos sa akin ang pakadismaya at kawalan ngang pag-asa. Susuko na sana ako nang madantayan ng aking kamay ang isang maluwag na tabla sa sahig sa ilalim ngang huling kahon. Isang kislap ng alaala, ang aking ama ilang taon na ang nakalilipas, binabalaan akong huwag kailanman lumapit sa sulok na iyon ng bodega. Dalangang biglang mapanghamong salpok, sinungkit ko ang tabla gamit ang isang kinakalawang na distornilyador. Sa ilalim nito, nakabaon sa mamasamasang lupa, ay isang kahong metal. Nanginginig ang aking nga kamay habang binubuksan ko ito, sa loob ay hindi lang isang naninilaw na sobre, kundi marami. Puno ang nga ito nga litrato at negatibo. Mga litrato nga babae at batang babae mula sa San Isidro. Ang kanilang mga mukha ay maskarang takot at pakalito sa mga pose na nagpasikmura sa akin. Sa sulok ngang bawat litrato ay may isang maliit at malinis na watermark, Reyes Photography. Hindi lang siya isang nang-abuso. Isa siyang kolektor ng pakdurusa. Ito ang sandali kung saan umikot ang buwang kwento. Sa tribleng pagtuklas na ito, ang pasanin ni Maria Clara ay biglang pinarami nga tahimik na sigaw sa litratong iyon. Ngunit kasama ngang bigat na iyon ay dumating ang hindi inaasahang kapangyarihan. Ano ang gagawin ng isang 15 taong gulang na batang babae sa ebidensyang maaring sumira sa kanyang buong mundo? Ang desisyong gagawin niya ang magtatakda sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ang sarili kong takot ay biglang naging napakaliit. Napaktanto kung hindi na lang ito tungkol sa aking kwento, mga mahal. Ang mga litratong iyon ay hindi lang katibayan. Sila ang matahimik na sigaw ngang tulong mula sa ibang mga kaluluwa. At sa paanuman, alam kong kailangan kong maging ang taong magbibigay sa kanilang ngang boses. Sumikmura ako. Kaya pala, hindi lang ako ang inaabuso ng aking ama. Kinukunan niya ngang litrato ang ibang mga babae, pinapasok ang kanilang pakapribado. Malamang ginamit niya ang galitratong ito para i-blackmail sila, para manatili silang tahimik. Para bang isang tabing ang inalis sa aking mamata. Hindi na lang ito tungkol sa akin, tungkol sa lihim ng aming pamilya. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas triple. Ibinalik ko ang litrato sa sobre at itinago ito sa ilalim ng aking blusa. Umuwi akong nanginginig, bumibilis ang tibok ng puso. Kailangan kong mag-isip, magpasya kung ano ang gagawin sa natuklasan kong ito. Ito ay patunay, ebidensya kung ano talaga ang aking ama. Ngunit paano ko ito gagamitin? Sino ang maniniwala sa akin? Isang dalagita laban sa isang adultong lalaki, isang kagalang-galang na manggagawa. Nang gabing iyon, isinulat ko ang lahat sa aking talaarawan ng detalyado. Bawat litratong nakita ko, bawat pangalang nakilala ko, para akong bumubuo ng isang nakapangingilabot na palaisipan ng lihim na buhay ng aking ama. At doon ako nagdesisyon. Hindi na ako maaring manahimik. Hindi na lang ito tungkol sa akin. May iba pang mabiktima. Iba pang mabuhay na sinira o binantaan niya. Kinabukasan, dinala ko ang aking talaarawan at ang sobrengam nga litrato at pumunta ako sa istasyon ng pulis. Hindi sa istasyon sa aming lugar kung saan maring may mga koneksyon ang aking ama, kundi sa isang istasyon sa sentrong lungsod, sapat na malayo para maramdaman kong ligtas ako. Nagtanong ako kung mari, ako makipag-usap sa isang babaeng pulis, kung mayroon, sa kabutihang palat, mayroon. Si Detective Cruz, isang babaeng nasa katanghalian ng buhay na may mga ubaning buhok na nakapusot ng mahigpit at matatalas na mga mata. Habang nakaupo sa malamig na silid ng istasyon ng pulis,
Hawak ang aking talaarawan sa aking kandungan at ang naninilaw na sobrengang nga litrato sa tabi ko, naramdaman ko ang halo-halong takot at determinasyon. Tumingin sa akin si Detective Cruz gamit ang matatalas na matang iyon, naghihintay na magsimula akong magsalita. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Nanginginig ang aking makamay na halos hindi ko mahawakan ang talaarawan. Maari ka nang magsalita. Iha, sabi niya. Ang tono ay nakakagulat na banayad para sa isang taong may ganong kahigpit na anyo. Nandito ako para makinig. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong ikwento ang aking istorya. Sa simula, paunti-unti ang paglabas ng masalita, pinipigil ng mahigbi at mahabang katahimikan. Ikinuwento ko ang tungkol sa San Isidro, sa mga sesyon ng pelikula, sa aking ina at sa kanyang mangkok ng popcorn. Ikinuwento ko ang tungkol sa paglipat sa Lucena, sa bodega ng kapitbahay, sa mga taon ng lagim na aking pinagdaanan, hindi sumabat ang detective, hindi nagtanong, hindi nagpakita ng anumang pagdududa. Nakikinig lang siya. Paminsan-minsan ay may isinusulat sa isang notepad, ang kanyang nga mata ay hindi umaalis sa akin. Nang matapos ako sa aking kwento, ibinigay ko sa kanya ang aking talaarawan, bukas sa mga pinakabagong pahina kung saan ko inilarawan ang pagkakahanap sa mga litrato. At ito po, sabi ko, itinutulak ang sobrepatungo sa kanya. Ito po ang nahanap ko kahapon. Maingat na binuksan ni Detective Cruz ang sobre, na parabang natatakot sa kung ano ang mahanap niya sa loob. Isa-isa niyang sinuri ang nga litrato, ang kanyang mukha ay tumitigas sa bawat imahe. Nang matapos siya, ibinalik niya ang nga ito sa sobre at tumingin sa akin na may ekspresyong hinding-hindi ko malilimutan. Isang halongang haba, galit, at determination. Maria Clara, sabi niya, gamit ang aking pangalan sa unang pagkakataon, napakalaking ang tapang mo para pumunta rito. Ang ginawa at ginagawa ngang iyong ama ay isang mabigat na krimen. Gagawin namin ang lahat ng kinakailangang hakbang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, tunay na pinakinggan si Maria Clara at pinaniwalaan. Ngunit ang pagtakas sa isang pitan ay madalas nangangahulugan ngang pagpasok sa isa pa, isang mas hindi tiyak. Nangako ang sistema na poprotektahan siya, ngunit ngayon ay tunay na siyang nag-isa, at ang landas tungo sa hustisya ay madalas na kasing mapanganib ng landas na katatapos lang niyang lisanin. Tingnan natin kung paano niya haharapin ang nakakatakot na bagong katotohanan ito. Ang masalitang iyon ay dapat sanay nagbigay ginhawa sa akin, ngunit lalo lang nitong pinalaki ang aking takot. Ano na ang mangyayari ngayon? Saan ako pupunta? Ano ang gagawin ng aking ama kapag nalaman niyang isinumbong ko siya? Natatakot po ako? Pag-amin ko, ang boses ay halos isang bulong. Papatayin niya ako kapag nalaman niya. Hindi kaniya masasalat ni isang daliri. Tiniyak niya sa akin. Ang boses ay kasing tigas ngang bakal. Magtatalaga ako ngang isang pulis na mananatili sa iyo. Dadalhin ka namin sa isang pansamantalang tirahan kung saan ka magiging ligtas at aarestuhin namin ang iyong ama ngayon. Umalis ako sa istasyon kasama ang isang batang babaeng pulis. Dinala niya ako sa isang simpleng bahay sa isang residential na lugar. Ito ay isang kanlungan para sa mga babaeng biktima ng karahasan, paliwanag niya. Mananatili ako ron hanggang sa mayos ang lahat. Hindi ako maaring umalis o makipaugnayan kaninuman mula sa labas para sa aking sariling kaligtasan. Ang bahay ay pinapatakbo ng madre. Si Madre Agnes, isang babaeng may payapang mukha at mabait na mga mata, ang nagpakita sa akin kung saan ako matutulog. Isang maliit ngunit malinis na silid na may isang kama, isang aparador, at isang bintanang nakatanaw sa isang hardin sa loob. May 3 pang babae sa kanlungan, lahat ay mas matanda sa akin, lahat ay tumatakas mula sa mararahas na asawa o kinakasama. Walang nagtanong tungkol sa mga detalye nga aking kwento at hindi rin ako nagtanong tungkol sa kanila. Mayroong isang tahimik na kasunduan na igalang ang sakit ng bawat isa. 3 araw akong nanatili sa kawalan, walang balita mula sa labas, hindi alam kung ano ang nangyayari sa aking mga magulang, hindi alam kung ano ang magiging kapalaran ko. Sinubukan akong aliwin ni Madre Agnes, tinuturuan akong manggansilyo, kinakausap tungkol sa malibro, dinadalhan akong pakaing siya mismo ang nagluto, ngunit hindi mapakali ang aking isip.
Sa umaga ng ika-4 na araw, bumisita si Detective Cruz. Malungkot ang kanyang muha, ngunit may kislap ng kasiyahan sa kanyang nga mata. Inaresto na kahapon ang iyong ama, anunsyo niya ng walang paligoy-ligoy habang nakaupo sa tabi ko sa bangko sa hardin. Nakakita kami ng mas marami pang litrato sa inyong bahay, nakatago sa isang pekeng pader na ginawa niya sa silid-tulugan. At mas masahol pa, nakahanap kami nga negatibo mula sa mga pelikulang ginawa niya habang nang abuso. Naramdaman kong umikot ang aking sikmura, mga pelikula. Kinunan niya nga pelikula ang nga sesyon. Napakalakas ang pagduduwal na kinailangan kong yumuko, humihinga ng malalim para hindi masuka, huminahon ka, huminga ka. Utos ni Detective Cruz, mahigpit na hawa ang aking braso. Tapos na, nasa kustodiya na siya at mananagot sa lahat na ginawa niya. At ang nanay ko po, tanong ko nang makabawi ako. Nagbago ang ekspresyon ng detective, naging mas madilim. Pinigil din siya, sabi niya pagkatapos ng isang sandali. Maria Clara, ang iyong ina ay hindi lang isang pasibong manonot. Mula sa ebidensyang nakalap namin, siya ay isang aktibong kasapwat. Ang ilan sa mga litrato ay siya ang kumuha, para bang gumuho ang buong mundo sa akin. Isang bagay na malaman na nanonot lang ang aking ina na hindi niya ako prinotektahan. Ibang-iba na matuklasan na aktibo siyang nakilahok na tinulungan niya ang aking ama sa lagim na iyon. Hindi po, bulong ko, umiiling sa pagtanggi. Hindi po maari, biktima rin po siya. Takot po siya sa kanya. Siya po, naintindihan kong mahirap itong tanggapin. Sabi ni Detective Cruz, mas malambing na ngayon ang boses. Ngunit malinaw ang ebidensya. Nakahanap kami ngang isang kuwaderno niya, isang uri ngang tala-arawan kung saan niya inilarawan. Hindi ko na kailangang idetalye pa. Hindi siya pinilit, Maria Clara. Pinili niyang makilahok. May mga sugat na mas malalim ang hiwa kaysa sa anumang pisikal na gawain. At ang revelasyong ito ang huli at pinaka-nakamamatay na dago. Paano nakakabangon ang isang tao kapag ang mismong pundasyon ng kanyang mundo, ang sarili niyang ina, ay nabunyak na bahaging ang bangungot? Ang kanyang paglalakbay mula rito ay hindi na lang tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng isang kaluluwa mula sa ganap na abo. Nagsimula akong umiyak, isang iyak na iba sa lahat ng iniyak ko noon. Hindi ito dahil sa takot o sa pisikal na sakit. Ito ang iyak ng huling ilusyon na nawasak, ng huling pag-asa na naglaho. Kahit sa pinakamasasamang sandali, palagi akong naniwala na ang aking ina, sa anumang paraan, ay biktima rin. Marahil ay natrauma, marahil ay sobrang takot para kumilos. Ang malaman na siya ay isang aktibong bahagi ng lagim na iyon ay higit pa sa kaya kong tisin. Binigyan ako ni Detective Cruz ang oras para tanggapin ang nakakawasa na revelasyong iyon. Nang sa wakas ay kumalma ako, nagpatuloy siya, kailangan nating pag-usapan kung ano ang mangyayari ngayon. Ikaw ay 15. Malapit ng Meg? 16. Sa batas, menor de edad ka pa. May ilang pagpipilian para sa iyo. Ipinaliwanag niya na mari akong pumunta sa isang institusyon para sa mga kabataan hanggang sa mag-18 ako, ngunit inamin niyang hindi iyon magiging perpekto dahil ilang buwan na lang ay kaarawan ko na. Isa pang pagpipilian ay isang foster family na pansamantalang kukuha sa akin. O kung mas gusto ko, maari akong manatili ng mas matagal sa kanlungan ng mamadre habang nagpapasya kami sa pinakamainam na landas. May ika-4 na posibilidad, dagda niya ng nag-alangan. Mayroon tayong witness protection program. Dahil ang iyong testimonya ay magiging mahalaga sa kaso laban sa iyong nga magulang, maari naming ialok iyon. Nangangahulugan ito ng isang kumpletong pagbabago, bagong lungsod, bagong pagkakakilanlan, isang bagong simula. Ang huling pagpipiliang iyon ay nagpaalap ngang isang bagay sa loop ko, isang bagong simula, malayo sa lutsena, malayo sa mga alaala, malayo sa lahat ng nagpapaalala, sa akin ng impyernong aking pinagdaanan. Iyan po ang gusto ko, sabi ko nang walang pag-alinlangan. Gusto kong mapalayo, magsimulang muli kung saan walang nakakakilala sa akin, kung saan walang nakakaalam. Tumango si Detective Cruz bilang pag-unawa. Naintindihan ko, sisimulan ko na ang proseso, ngunit kailangan mo munang tumestigo,
magbigay ng isang opisyal na pahayag na gagamitin sa paglilitis. Handa ka na ba para doon? Hindi ako handa. Siyempre. Paano magiging handa ang sinuman na muling buhayin sa publiko ang pinakamasamang bangungot ng kanilang buhay? Ngunit alam kong kailangan ito, hindi lang para sa aking sariling kalayaan, kundi para matiyak na hindi na makakapanakit muli ngang sinuman ang aking nga magulang. Opo, sagot ko. Isang bagong determinasyon ang tumutubo sa loob ko. Sasabihin ko po ang lahat, bawat detalye. Kailangan nilang pakbayaran ang kanilang ginawa. Nang gabing iyon, mag-isa sa maliit na silid sa kanlungan, naksulat ako ngang huling entry sa aking talaarawan. Isang bagong talaarawan na ibinigay sa akin ni Madre Agnes dahil ang luma ay nasa pulisya bilang ebidensya. Isinulat ko ang tungkol sa sakit ng huling pagtataksil sa pagkatuklas na ang aking ina ay hindi biktima, kundi isang kusanglub na kalahok sa pang-abuso. Isinulat ko ang tungkol sa takot sa kung ano ang darating, ngunit pati na rin sa isang bahagyang pag-asa na nagsisimulang sumibol ang pag-asa ang isang ibang kinabukasan ng isang buhay na malayo sa lagim na iyon. Nang matapos akong magsulat, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagawa noon. Pinunit ko ang pahina, nilukot ito, at itinapon sa bintana. Pinapanot itong tangayin ng hangin. Ito ay isang simbolikong kilos. Ang aking unang pagtatangka na iwanan ang nakaraan. Ang nakaraan na ngayon sa unang pagkakataon ay nagsisimula ng tunay na maging nakaraan. 2 linggo ang lumipas mula nang dalhin ako sa kanlungan ng madre. 2 linggo ang balisang paghihintay, magagabing walang tulog, at mga araw na puno ngang maliliit na gaway na ibinigay sa akin ni Madre Agnes para mapanatiling abala ang aking isip. Binisita ako ni Detective Cruz ng regular, binibigyan ako ng update sa peusa ng kaso. Ang aking mga magulang ay nanatili sa kustodiya. Itinanggi ngang aking ama ang lahat, sinasabing inimbento ko lang ang kwento para magiganti sa kanya dahil sa pagiging isang mahigpit na magulang. Ang aking ina, nakakagulat, ay umamin. Ikinuwento niya sa mga investigador ang lahat, kinukumpirma ang bawat detalye ng aking salaysay at ibinubunyak ang iba pang makalagiman na hindi ko man lang alam. Sa pagtatapos ngang linggong iyon, binisita ako ni Piskal Santos, ang piskal na namamahala sa kaso. Ipinaliwanag niya ang proseso ng aking deposisyon, hindi ko kailangang harapin ng direkta ang aking nga magulang. Magsasalita lang ako sa hukom sa isang hiwalay na silid. Kinaumagahan, sinamahan ako ni Madre Agnes sa korte. Ang deposisyon ay tumagal ngang ilang oras. Nagsalita ako hanggang sa mamaos ako, hanggang sa wala ng luha na maiyak. Nang sa wakas ay natapos ako, pagod ako, pisikal at emosyonal na naubos. Ngunit mayroon ding kakaibang pakiramdam ng ginhawa na parabang isang malaking pabigat ang naalis sa aking mga balikat. 1 linggo pagkatapos ang aking deposisyon, bumalik si Detective Cruz. May kagaanan sa kanyang mukha na hindi ko pa nakita noon. Iniutos ng hukom na manatili sa kulungan ang iyong mga magulang ng walang piyansa, anunsyo niya. Makakaroon ng paglilitis, ngunit maaring tumagal iyon ng ilang buwan. Sa ngayon, mananatili silang pareho sa kustodiya. At ang protection program po, tanong ko. Iyon ang sadya ko rito, sabi niya. Nakahanap kami ng lugar para sa iyo sa Maynila, isang malaking lungsod kung saan mas madaling buuin muli ang iyong buhay ng hindi nakikilala. Magkakaroon ka ng bagong pagkakakilanlan, isang lugar na matitirhan, at tulong para tapusin ang iyong pag-aral at makahanap ng trabaho. Maynila. Ang lungsod ng aking makapangarap? Halos hindi ako makapaniwala. Kailan po? Tanong ko, halos hindi mapigilan ang pag-asa sa aking boses. Sa loob nga 3 araw, sagot niya, may mga dokumentong kailangang ihanda at kailangan mong pumili ng iyong bagong pangalan. Ang aking bagong pangalan. Hindi ko naisip iyon. Maari ko po bang panatilihin ang Maria Clara? Nag-alangan kong tanong. Iyon ang tanging piraso ko na hindi nadungisan ng maruruming kamay na aking mga magulang. Iyon ang pangalang pinili ng aking lola sa ina bago pa man magsimula ang lahat ng lagim. Kailangang magbago ang apelido? Siyempre, sabi ngang detective. Ngunit sa tingin ko, maari nating panatilihin ang Maria Clara. Hindi naman ito gaanong kakaiba para madali kang matukoy. Sa sumunod na 3 araw,
Nahanda ako para sa aking bagong buhay. Nakatanggap ako nga bagong dokumento, lahat ay may bago kong pangalan. Maria Clara de la Cruz. Isang karaniwang apelido para hindi makaagaw ngang pansin. Sa araw ngang aking pag-alis, nagpaalam ako sa mga madre at sa ibang mga babae sa kanlungan. Personal akong sinundo ni Detective Cruz. Gusto mo bang dumaan? Tingnan ang iyong talaarawan sa huling pagkakataon bago ka umalis? Tanong niya. Nag-isip ako sandali, pagkatapos ay umiling. Hindi na po. Ang talaarawang iyon ay pag-ari ng dating Maria Clara. Ang nakdusa, ang nakaligtas. Dadalhin ko lang ang Maria Clara na mabubuhay, hindi lang basta makakaligtas. Gumiti siya. Isang ngitieng. Pag-unawa. Et paggalang. Ang bus papuntang Maynila ay umalis ng eksaktong alas, 10 ngam umaga. Habang nakaupo sa tabi ng bintana, pinanot kong maglaho ang lutsena. Hindi ako lumingon kahit isang beses. Nakatuon ang aking mamata sa daan sa hinaharap, sa kinabukasang sa unang pagkakataon ay tila posible. Sa aking kandungan isang bagong talaarawan, isang paalam na regalo mula kay Detective Cruz. Sa unang pahina, isinulat ko lang, ngayon, nagsisimula ang aking buhay, ang tunay kong buhay. Sa mga salitang iyon, sa wakas ay bumaksak na ang talon sa dulaan ng lagim. Ngunit sino ang bagong Maria Clara? Manatili sa amin habang sinusundan natin siya sa pinakamahirap at pinakamapag-asang bahagi ng kanyang paglalakbay? Ang matutong hindi lang mabuhay, kundi tunay na mabuhay. Epilogo. Tulad ng isang bagong pisang pawikan na hinahanap ang daan patungo sa karagatan sa unang pagkakataon, ako ay takot na takot ngunit puno ngang pag-asa. Dumating ako sa Maynila sa isang maulang araw ngang teg-ulan, dala ang isang maliit na maleta at ang aking bagong talaarawan. Ang maunang buwan ay mahirap. Nagsimula akong mag-aral sa gabi para tapusin ang high school habang nagtatrabaho sa araw sa isang maliit na tindahan ng tela sa Divisoria. Doon ko nakilala si Antonio. Isa siyang sales representative mula sa Iloilo. Mabait siya, magalang, at higit sa lahat, matiyaga. Inabot ng halos 1 taon bago ako pumayag na makipagkape sa kanya. Ikinasal kami noong 1975 sa isang simpleng seremonya sa simbahan ng San Agustin. Ako ay 22 taong gulang at sa unang pagkakataon, naramdaman kong maaring maging mabuti ang buhay. Ang tanging pangarap namin na hindi natupad ay ang makaroon ng nga anak. Sabi ng mga doktor, malamang ay dahil sa mga pisikal na trauma na dinanas ko noong aking kabataan. Ngunit laging sinasabi ni Antonio, isang buong pamilya na tayo, ikaw at ako. Noong 2010, nakasakit si Antonio. Sa loob ng 6 na buwan, pumanaw siya. Ito ay ibang uri ng sakit. Isang malalim na kalungkutan, isang napakalaking kawalan. Naligaw ako sandali. Ang aking inaanak na si Angela, anak nga aking kaibigang si Patricia na muli kong nakita pagdating sa Maynila, ang humilar sa akin mula sa pagkakalukmok. Siya ang nag-enroll sa akin sa isang klaseng seramika. Sa unang klase pa lang, nang maramdaman ko ang malamig at malambot na luwad sa pagitan ng aking mga daliri, may gumising sa akin. Sinubukan kong gumawa ng isang maliit na seramikang pawikan. Hindi ito perpekto. Ngunit mayroon itong alindog. Gumawa akong isa pa, at isa pa, bawat isa ay may sariling personalidad. Halos hindi ko namamalayan, nagsimula ako ng isang maliit na negosyo na lumago ng higit pa sa aking inaasahan. Ngayon, sa edad na 72, ang aking mas ramikang pawikan ay kilala sa buong Maynila. Nagbebenta ako sa mga art fair at mayroon akong maliit na webpage. Ito ay isang trabahong nagbibigay sa akin ng kagalakan. Hindi na ako bumalik sa San Isidro o Lucena. Nalaman ko mula kay Detective Cruz na parehong nahatulan ng maraming taon sa bilangguan ang aking mga magulang. Kung buhay pa sila, hindi ko alam at ayaw kong malaman, ang bahaging iyon ng aking kwento ay sarado na. Ang aking kwento sa huli ay hindi tungkol sa kung ano ang ginawa nila sa akin, kundi tungkol sa kung ano ang pinili kong itayo mula sa mga guho. Bawat pawikan na aking ginagawa ay parang isang piraso ng paglalakbay na iyon. Sila ay mga nilalang na may katatagan. Dala-dala nila ang kanilang nga tahanan, ang kanilang kasaysayan sa kanilang nga likod. Ngunit patuloy pa rin silang sumusulong.
ang aking mapaklat ay ang aking bahipawikan. Bahagi sila sa akin. Ngunit hindi nila tinutukoy ang direksyon ng aking paglangoy. Hindi binuburangang panahon ang masugat, mga mahal, ngunit maari nitong gawing lakas ang nga ito. Kung ikaw ay nasa dilim ngayon, pakiusap, pakinggan mo ako, hindi diyan nagtatapos ang iyong kwento. Ang katahimikan ay karagatan ng abuso kung saan nila itinatago ang kanilang nga krimen sa kalaliman. Ang iyong boses ang parola. Humanap kang isang maliit na dahilan upang buksan ang ilaw na iyon, isang lihim na talaarawan, isang mabait na salitang guro, isang pag-asa para sa isang malayong lungsod at kumapit ka rito. Sisikat ang araw, mga mahal, at ang init nito sa tubig ay sulit na languyin. Karapat dapat kang maparito para maramdaman ito, salamat sa papapaunla sa matandang pawikan na ito na ibahagi ang kanyang puso sa inyo. Kung naantik nga salitang ito ang inyong puso, mangyaring mag-subscribe sa channel upang sabay-sabay tayong maglakbay, makinig, at magbahagi. Upang malaman ninyo, sa karagatang ito, hindi kayo kailanman nag-isa.